Welcome back to a series so thunder! Even Thor subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin, actually may iba sa inyo na nagsabi sa akin gawan ko daw ng video sino to? Sir Gavin? Sir Gavin mo? Sir Gavin or basta this guy right here. Apparently si Sir Gavin ay nagkaroon ng mga alegasyon. A lot of people are allegedly saying na meron siyang mga oopsies na ginagawa sa partner niya and all of this shit mga kaunggoy, mga Reddit posters, and pag-uusapan natin lahat yon sa video na ito mga kaunggoy. And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jairus. So, Sir Gavin, Gavin, putang ina, di ko alam kung sino to. Actually, wala akong kilala masyado sa mga social media influencers dito sa Pilipinas. So, bear with me, hindi ko kilala si Sir Gavin, pero apparently, he's very famous according to the people mga kaunggoy. To the point na merong mga ibang tao na gagawa ng rumors shit sa Reddit mga kaunggoy, no? Tapos may mga screenshots at mga dummy accounts at dump accounts na nagpo-post ng mga kung ano-anong bullshit about sa romantic shit ni about sa love life ni Sir Gavin mga kaunggoy. So may mga nangyayaring ganun, no? And mga nagpo-post talaga ng kung ano-anong shit mga kaunggoy. Tapos meron yung mga luxury car, diamond ring, putang ina. like no, social media influencer po si Sir Gavin. How the fuck? Kasi ako kumikita ako ng pera sa social media sa YouTube kumikita ako no? And here's the thing, hindi, contrary to popular belief, hindi ganon kataas ang kinikita namin sa YouTube mga kaunggoy or sa social media in general. Pero may mga ibang tao na nag-a-alleged na nagsispread ng rumors na meron daw ibang babae or ibang parang ano ba to, like kabit, may ibang kabit daw si Sir Gavin na binibigyan daw niya ng house and lot, luxury car, diamond ring. What the fuck mga kaunggoy? Like where is he getting this fucking money? Hindi po realistic to. Like alam natin sabi ng mga tao na sikat daw to si Sir Gavin mga kaunggoy, no? Pero like to him na kaya niyang i-afford ang house and lot, luxury car, diamond ring, iPhone 17 tapos ibibigay niya sa isang babae mga kaunggoy para ma-afford niya yon, like hindi ako naniniwala, no? Like no chance, hindi naman ganun kataas ang kinikita namin sa social media no? Like maliban lang kung super famous, no? Tulad ng mga ibang influencers mga kaunggoy. Pero here's the thing, hindi kasi ito yung nakakainis Like, halimbawa may mga tao na nalaman na social media influencer ako, or may mga taong nalaman na YouTuber ako at I'm earning money from YouTube. Ang iniisip agad ng mga tao na, oh, maraming kinikita to, like milyones mga kaunggoy. No, like shut the fuck up, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun na kumikita kami ng milyones sa YouTube or sa social media mga kaunggoy, no? Maybe, kumikita kami ng mga ilang, di ba? Like, yung enough to live a comfortable life. If you know what I mean, you get what I mean? Like hindi siya super like mataas yung kinikita namin sa social media, pero the money that we are earning on social media is enough to live a comfortable life, mga kaunggoy. Hopefully like magkaroon kayo ng idea sa kung ano yun, kasi ayaw nga namin sabihin yun like yun exact na kinikita namin per month mga kaunggoy, no? Pero here's the thing, it's enough to live a comfortable life. That's all I'm saying. Pero hindi kasing taas ng kinikita ng isang corrupt na government official mga kaunggoy. Iba pa rin ang kinikita ng isang corrupt na government official, no? Syempre, like yung mga corrupt na politiko, mataas talaga kinikita ng mga yan, syempre. Oo. Recently na hospital nga si Sir Gavin, and hindi like may mga tao nagsasabi na dahil daw sa anxiety yan and all this shit mga kaunggoy, pero like anxiety medyo parang unless sobrang tindi ng anxiety, hindi naman yun magkakos ng matinding
hospitalization, mga kaunggoy, no? Like, ako, every day, I am diagnosed. I am diagnosed with major depression and severe anxiety disorder, mga kaunggoy, no? So, like, diagnosed talaga ako ng iba't ibang mga complications sa mentalidad, mga kaunggoy, pero hindi naman ako na-hospitalize ng ganun katindi, mga kaunggoy, no? With the right medication and right therapy, I think hindi naman ganun kalala ang magiging like yung magiging mental shit, no, sa na ma-hospitalize, mga kaunggoy, no? Tapos may mga taong nagsasabi na, alam mo yung mga eyewitness accounts, nakita ko si Sir Gavin napunta sa ganto, short-haired na babae, tapos nag-check-in sila dito, pumunta si Sir Gavin dito, kasama si ganto, ganyan, mga kaunggoy. Medyo hindi ako naniniwala, mga kaunggoy, no? Kasi nga, ang daming mga dummy accounts, no? And yung mga ibang mga shit na rumors na to, yung mga ibang rumors dito ay galing sa mga ibang dummy accounts, mga kaunggoy. So, it is really hard. It is really hard na maniwala sa mga dummy accounts na, alam mo yun, kasi ang daming mga nagsasabi, nagsishare ng mga kung ano-ano, tapos dummy account nang galing yung rumor, mga kaunggoy. Parang ang hirap maniwala sa mga dummy account. Ngayon, may mga ibang mga tanga, may mga ibang mga tao na naniniwala sa dummy account, and that's on them, mga kaunggoy. Tanga-tanga kayo. Like, I'm sorry to tell you, if you, like, naniwala ka agad sa isang dummy account without a solid proof and evidence, I'm sorry to tell you, tanga ka. Like, sobrang tanga ka kung masyado ka naniniwala sa mga dummy accounts talaga, mga kaunggoy. Like, you are very, very stupid, mga kaunggoy, no? So, may mga political na shit daw na parang connection si Sir Gavin. Yun yung mga pinagsasabi nila, mga kaunggoy. Iba't iba pang mga outrageous na claims na, mga kaunggoy. Tapos, ito si Sir Gavin, he made a video, nag-upload siya ng video sa kanyang recovery video, no? So, si Sir Gavin, sinabi niya na siya at si Elma ang kanyang girlfriend. Itong girlfriend niya? Okay, itong partner niya na si Elma. Hindi daw sila, so yung mga accusations, yung mga alleged shit na kumakalat, dinebunk niya agad. Baka ito na po yung huli naming beses na gagawin na mag-post kami ng aksidente o magsabi ng problema sa inyo kasi ang daming haka-haka, ang daming nadadamay. Lumalabas, sabi niyo magpahinga kami. Sabi niyo magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, hiwalay na daw po kami. Guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Isa marami na nadadamay. Isa, yung best friend ko, Si Karen. Diyos ko, yun daw yung reason ba't kami naghiwalay. Yung, Anak na. may anak asawa na po, tsaka Diyos ko, nakita lang nila yung throwback picture. Picture lang dahil. Yun na daw. Okay? Tapos yung tropa ko din sa La Union, si Ira. Dami sa TikTok. Kung ano-ano yung lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami. Hindi dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Guys, hindi yun. Tropa po yun. Tropa yun, guys. Tropa po namin. Alam po ni Elma yun. Kaya, pati si Mang Pao, yung sekretary po namin dito. May asawa na yun. Diyos ko, may asawa po yung kasal po yun. Yung asawa po ng kaibigan po namin. Yeah. Nalilink sa akin. Minsan nalilink kay Kelsey. Hindi lang naman sa akin. Kay Kenneth, kay Bernel. Diyos ko guys, nakakahiya. Kaya kami, kinontak po namin kagad sila. Kasi hiyang-hiya po kami. Actually, natatawa lang naman po sila sa mga nangyayari. Kaso nga lang, kami nakakahiya kasi hindi po nila alam na nadadamay. At hindi lang po yun, marami pang... Sa iba yung mga comment ng tao. Ang dami pong kinokonekta. Kaya baka huli na po namin yun na kasi nakakatakot. Ang daming nangyayaring hindi totoo. No? So, sinabi niya na hindi sila nag-break up at they never broke up. Tapos, kiniklear niya yung mga inosente, like clearing the innocent names, no? May mga tao siyang pinangalanan na nadadamay sa kaguluhan na to, no? May mga minention siya ng mga tao and sino to? Sina blah blah blah. Hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga taong mga taong minention niya, mga kaunggoy. So, ine-explain lang naman niya na sila ay mga babae sila and they are simply mutual friends. At yung mga iba sa kanila ay married colleagues, tapos
parang, like, kasama lang daw sa circle nila, like mga kaibigan lang nila. Eto, gusto ko lang i-point out to kasi ang dami kasing naniniwala agad porket sinabi ni ganto, ito agad yun. Without even hearing the other side or without even hearing the context of the other side. Porket sinabi ni ganto, ito na daw agad yun, mga kaunggoy. Like, madali silang maniwala sa mga kung ano-anong shit na nangyayari online, mga kaunggoy, no? So, parang, alam niyo, like, parang bullshit talaga. Like, what the fuck, man? You people are smarter than this. Bakit kayo naniniwala agad sa mga hearsay, daresay, lalong-lalo na kung galing naman sa mga dummy accounts, mga kaunggoy? What the fuck? Please, for the love of God, sometimes, kailangan natin gamitin yung mga utak natin, syempre, mga kaunggoy, no? So, eto, ine-encourage ko kayo lahat, kayong mga nanonood ngayon, no? Always, stay in the middle. Pag may mga issues na ganito, blah, 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 unless, like, stay muna kayo sa middle, unless may lumabas talaga na legit, concrete, at talagang totoong ebidensya talaga. Like, real evidence talaga with the proper evidence at proper context, mga kaunggoy. Tapos yung nagtutugma lahat ng mga storya na kaya mong i-connect talaga lahat, no? Like, yung kaya nyo talaga i-connect tapos lahat talaga tumutugma, mga kaunggoy. Yun! Yun na yun. Like, pwede na kayo mag-join ng... Hindi naman join, like, pwede na kayong magkaroon ng opinion doon, no? Like, ito avoid natin yung blind cancel culture, mga kaunggoy, no? Like, yung blind cancel culture, mga kaunggoy, iwasan natin yan. Kasi, minsan kasi may mga unverified screenshots, mga kaunggoy, and, maintain natin yung healthy dose of skepticism natin, mga kaunggoy. Kasi, sa loob ng social media world, or everything you see, or almost everything you see on social media, here's the thing. Not everything you see is real. Like, I'm just gonna put that out there. Not everything you see on the internet, on social media, not everything you see is real, mga kaunggoy. And that right there is the truth. Kung meron mang totoo sa social media, yun ay not everything you see is real, mga kaunggoy. And that's the bottom line because Manong Jere said so. I gotta head out.